Minsan, ang pinakatahimik na tao ang nagtatago ng pinakamatinding galit sa kanyang puso. At minsan din, ang pinakasimpleng gamit sa eskwelahan, tulad ng isang karaniwang itim na plastic ballpen, ay pwedeng maging isang mabilis at nakamamatay na sandata ng kamatayan. Ito ang kwento ng isang kabataang pilit na nagtiis sa gitna ng matinding paghihirap hanggang sa ang kanyang matagal na pananahimik ay humantong sa isang madugong trahedyang naging malaking babala sa buong bansa. Isang lugar na dapat ay ligtas na kanlungan ng kaalaman ang naging tanawin ng isang napakalagim na kaganapan. Paano nga ba ang isang tahimik at pangarap lang ay makatapos na estudyante ay napunta sa likod ng malamig na rehas? At paano nagwakas ang buhay ng isang kilalang bully dahil lamang sa isang karaniwang gamit na pagpagsulat sa paaralan? Sundan natin ang totoong kwento ng trahedyang naganap sa Tondo High School. Nagsimula ang lahat noong taong 2023 sa Tondo High School na matatagpuan sa Abalang Lungsod ng Maynila. Dito nag-aaral ang 18 taong gulang na si Leo Dumalag, isang simpleng grade 11 student na pilit na itinatawid ang kanyang araw-araw na pagpasok. Hindi tulad ng ibang kabataan na mabilis makakuha ng matataas na marka at madaling makaunawa sa klase. Aminadong mahina sa mga aralin si Leo. Hirap siyang magbasa at mabilis na malito sa mga leksyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga limitasyon sa pag-aaral, araw-araw pa rin siyang pumapasok at nagpapakasipag na husto. Para kay Leo, ang edukasyon lamang ang tanging paraan upang maiahon sa matinding kahirapan ang kanyang mahal na pamilya. Nagmula sa isang napakahirap na pamilya si Leo. Ang kanyang 52 taong gulang na ama na si Mario Dumalag ay nagtatrabaho bilang kargador sa pier na Maynila. Isang napakabigat at mapangahas na trabaho na nagbibigay lamang ng barya-baryang kita araw-araw para sa kanilang pagkain. Samantalang ang kanyang 47 taong gulang na ina na si Josefina Dumalag ay madyagang nangangalakal ng basura araw-araw para lang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Batid na batid ni Leo ang dambuhalang sakripisyo ni Mario at Josefina, kaya kahit gaano kahirap ang leksyon sa pag-aaral, sa paaralan, at kahit gaano kasakit ang kanyang ulo sa pag-unawa ng mga libro, pilit niyang itinatawid ang kanyang pag-aaral. Ayaw niyang masayang ang pawis at dugo ng kanyang mga magulang. Ngunit ang eskwelahan na dapat sana'y kanyang kanlungan at taguan mula sa kahirapan ng buhay ay dahan-dahang naging isang buhay ng impyerno. Dito sa loob ng Tondo High School, nakatagpo ni Leo ang kanyang tagapagparusa, ang 19 na taong gulang na si Mark Bagsik, isang kilalang bully sa buong paaralan. Si Mark ay kinatatakutan ng maraming estudyante at guro. Malaki ang kanyang katawan, may sariling grupo ng mga tagasunod na lagi nakatambay sa mga hallway, at may masamang reputasyong hindi kailanman umaatras sa anumang uri ng away. At sa kasamaang palad, ang tahimik na si Leo ang napili niyang gawing paboritong target ng kanyang araw-araw na paghihirap at trip sa loob ng eskwelahan. Araw-araw, hindi lumilipas ang oras na hindi napapahiya si Leo sa harap ng iba pang mga estudyante. Palaging inaagaw ni Mark ang kanyang maliit na baon na pera o pagkain. Hayagan ding pinagtatawanan at pinandidirihan sa harap ng marami ang matinding kahirapan ng pamilyang Dumalag. Paulit-ulit na isinisigaw ni Mark sa mismong mukha ni Leo ang mga salitang bobo, mabaho at pabigat. Hindi lang mananalitang pambabastos ang inabot ng mahirap na binata. Ilang beses ding naranasan ni Leo ang saktan ng pisikal nang walang kalaban-laban. Paulit-ulit siyang itinutulak ni Mark sa mataas na hagdanan. Pilit na ginugupit ng gunting ang kanyang iisang luma at kupas na uniforme. At ginagawang katatawanan habang nakadapa sa maruming sahig sa harap ng buong klase. Dahil sa matinding takot sa ganti at sa labis na kagustuhan makatapos ng pag-aaral para sa kanyang mga magulang,
Nanahimik lang si Leo. Hindi siya kailanman nagsumbong sa mga guro o sa punong guro ng Tondo High School. Hindi rin siya nagreklamo sa kanyang mga magulang na sina Mario at Josefina dahil ayaw na niyang madagdagan pa ang mabigat na isipin at problema ng kanyang pamilya. Sa paniniwala ng martir na binata, matatapos din ang lahat ng pambubuli kung hindi na lamang siya lalaban at pananatilihin ang kanyang pananahimik. Ngunit ang hindi alam ni Leo, ang kanyang pananahimik ay hindi nagpatigil kay Mark. Lalo lamang nitong pinag-alab ang kalupitan at kayabangan ng nasabing bully sa paaralan. Dumating ang isang hindi malilimutang hapon sa madilim na hallway ng Tondo High School. Matatapos na ang huling klase sa hapon at naglalakad si Leo pabalik sa kanyang silid-aralan upang kumuha na natirang gamit na muli siyang harangin ni Mark. Sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng panlait o pangingikil ng pera ang inabot ng binata. Pinalibutan si Leo ni Mark na mga kasama nitong grupo ng mga bully sa gitna ng hallway. Walang kalaban-laban na pinagpapapalo si Leo, pilit na sinuntok sa tiyan at malakas na tinumba sa matigas sa semento ng paaralan. Habang nakadapa si Leo sa malamig na semento, pinaliligiran na maraming estudyanteng nakatitig ngunit walang kahit sinong makapangahas na tumulong o umawat. May isang bagay na pumutok sa loob ng kanyang isip. Ang mga taon ng pang-aapi, ang paulit-ulit na panlalait sa kanyang pamilya, ang sakit ng mga pasa sa kanyang katawan, ang hiya sa harap ng buong klase, at ang matinding galit na matagal niyang pilit na ibaon sa kanyang puso. Lahat ng ito ay sabay-sabay na sumabog sa isang saglit. Sa gitna ng matinding sakit at labis na kababaan ng pagkatao, dahan-dahang nahawakan ng nanginginig na kamay ni Leo ang isang itim na plastic ballpen na nalaglag mula sa kanyang nabukas na bag sa sahig. At sa huling malakas at napakasakit na sipa ni Mark sa mukha ni Leo habang ito ay nakahandusay, biglang bumaon ang binata ng may matinding galit sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis, marahas at walang pag-aalinlangang galaw ng kanyang kamay, isinaksak ni Leo ang hawak niyang itim na plastic ballpen direkta sa leeg ni Mark. Tumama ang matulis na dulo ng plastic ballpen sa pangunahing ugat sa leeg ni Mark. Ang simpleng gamit sa eskwelahan ay naging isang nakamamatay na sandata. Sa loob lamang ng ilang minuto, bumagsak sa sahig si Mark habang dumanak ang napakaraming dugo sa hallway ng Tondo High School. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng paaralan. Nagtakbuhan at naghihiyawan ng mga estudyante at guro nang makita ang madugong eksena. Mabilis na isinugod ng mga rospendedor si Mark sa pinakamalapit na ospital sa Maynila. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa matinding pagdudugo ng kanyang leeg, idineklara rin siyang dead on arrival ng mga doktor. Dahil 18 taong gulang na si Leo nang mangyari ang matinding insidente, itinuturing na siyang sapat ang gulang o nasa legal age sa ilalim ng umiiral na batas ng Pilipinas. Dahil dito, walang bisa sa kanya ang juvenile justice system na nagpoprotekta lamang sa mga menor de edad na nakagawa ng krimen. Agad na inaresto ng mga pulis si Leo sa mismong lugar ng krimen at opisyal na kinasuhan ng mabigat na krimeng homicide sa Regional Trial Court ng Maynila. Naging lubhang mainit at emosyonal ang laban sa loob ng korte. Ang mga magulang ni Mark, ang kanyang 58 taong gulang na ama na si Ernesto Bagsik at ang kanyang 53 taong gulang na ina na si Lourdes Bagsik, ay labis ang pagdadalamhati at galit. Humihingi sina Ernesto at Lourdes ng pinakamabigat na parusa at hustisya para sa pagpaslang sa kanilang anak na ayon sa kanilang pahayag ay may magandang kinabukasan pa sana bilang isang kabataan. Ngunit sa pagpapatuloy ng paglilitis sa Regional Trial Court ng Maynila, dahan-dahang lumabas ang buong katotohanan sa likod ng mataas na pader ng Tondo High School. Iprinisinta ng legal counsel ni Leo ang lahat ng patunay ng pang-uulit-ulit at sistematikong pambubuli na ginagawa ni Mark araw-araw. Sa tulong ng mga formal na affidavit, ipinakita sa hukuman ng mga sira-sirang damit at mga lumang record ng gamot ni Leo mula sa ospital. At higit sa lahat, lumantad ang ilang matatapang nakaklase upang magpatotoo sa korte sa matinding pang-aabuso,
pananakit at pagpapahiya na naranasan ni Leo sa araw-araw na kamay ni Mark. Pagkaraan ng ilang buwang masusing pagdinig at maingat na pagsusuri sa mga ebidensya, naglabas ng formal na desisyon ng hukuman sa Maynila. Binigyan diin ng korte na bagamat hindi kailanman tamang kumuha ng buhay ng kapwa at ang pagpatay ay isang mabigat na kasalanan sa batas. Kinilala ng huwes ang dalawang mahalagang legal mitigating circumstances sa kaso, ang tinatawag na incomplete self-defense at ang matinding antas ng provocation o pambubuli mula sa biktima na naging pangunahing dahilan ng pagkawala ng sariling wisyo ni Leo. Ayon sa desisyon ng korte sa Maynila, si Leo ay nakaranas ng matinding takot para sa kanyang sariling buhay at hindi niya planado ang naging pag-atake. Dahil sa mga legal na mitigasyong ito, pinalitan at ibinaba ng korte ang sentensya ni Leo sa mas mababang parusa. Sa halip na matagal na pagkakakulong sa pambansang bilangguan kasama mga totoong kriminal, binigyan si Leo ng pagkakataong makasailalim sa rehabilitasyon at probation upang makapag-aral muli at maipagpatuloy ang kanyang buhay. Gayunpaman, inatasan pa rin ng korte ang pamilya Dumalag na magbayad ng angkop na civil damages o bayad pinsala sa pamilya nina Ernesto at Lourdes. Ito ang naging totoong justice mula sa hatol ng korte, isang balansing pagpataw ng batas na kumikilala sa pagkakamali ngunit nagbibigay pansin din sa matinding pang-abusong naging sanhi nito. Sa huli, walang nanalo sa trahedyang ito sa Tondo. Isang buhay, ang buhay ni Mark ang maagang nawala at hindi na kailanman maibabalik pa ng kahit anong pera. At ang buhay ni Leo ay habang buhay na dadalhin ang mabigat na marka at trauma ng isang madugong hapon sa hallway ng kanilang paaralan. Ang kanyang mga magulang na sina Mario at Josefina ay patuloy na nagtatrabaho sa kabila ng dusa at hirap, habang ang mga magulang naman ni Mark Bagsig na sina Ernesto at Lourdes ay patuloy na nagluluksa sa maagang pagkawala ng kanilang anak. Ang kaso ni Leo ay nag-iwan na malalim, mabigat at permanenteng aral sa ating buong lipunan. Ang pambubuli ay hindi isang simpleng biruan lamang o karaniwang bahagi ng paglaki ng isang kabataan sa eskwelahan. Ito ay isang madilim at mapanganib na krimen na kayang sumira ng mga pangarap, lumapastangan sa pagkatao ng isang mahirap na estudyante at sa pinakamasamang eksena, kumuha ng buhay ng tao. Simpleng pananahimik sa harap ng pambubuli ay hindi solusyon, kundi isang mitya na pwedeng sumabog sa anumang oras kapag hindi agad naagapan ng mga nakapaligid na tao. Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nakararanas ng pambubuli sa paaralan, sa trabaho o saan man sa inyong komunidad, huwag na huwag kang mananahimik. Huwag mong kikimkimin ang galit at takot sa iyong puso. Magsumbong agad sa mga otoridad, guro o magulang bago pa humantong sa isang pang matinding trahedya ang lahat. Ang boses mo ang iyong pinakamalakas na depensa upang pigilan ang karahasan. Huwag mong hintayin na ang isang karaniwang gamit sa eskwelahan tulad ng itim na ballpen na ginamit ni Leo ay maging sanhi ng pagkawala ng buhay ng iyong kapwa at ng iyong sariling kinabukasan. Ako, ang inyong narrator para sa kwentong ito ng kriminalidad at hustisya sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para sa iba pang totoong kwento ng krimen, aral at hustisya sa ating bansa. Ibahagi ang kwentong ito upang maging babala sa iba pang mga kabataan at magulang. Maraming salamat sa inyong pagtitig at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na episode ng ating crime documentary channel. Mag-ingat tayong lahat at palaging piliin ang tamang landas at kapayapaan sa ating mga paaralan at komunidad.